taong to, yung nag-present sa amin ni Popshi ng business, kasama pa rin natin hanggang ngayon. He is one of the youngest talaga na nag-start sa networking industry. Currently, 33 million circle. IBC owner of Bulacan, CH Stingray Achiever, one of the Diamond Elite Executive of IAM Worldwide. Yan, and soon to be $1 million na rin talaga. Naku, nakakakilig! And I am so honored and grateful for this person kasi wala tayong lahat dito kung wala din yung tao. Kaya naman, sobrang mahal na mahal talaga namin ito ni Popshi, no? Ang isa sa pinaka-maraming may diamond at youngest diamond maker ng IAM Worldwide, no other than Mentor Marlon Santos. Amazing morning! Ayan, amazing morning sa pinaka-lodi na team sa buong IAM Worldwide. So, ano yan yung grupo nyo talagang isa sa mga, yun yung caption ko talagang isa sa mga inaabangan na, kumbaga kilala na kayo yung, kumbaga naka-build kayo ng team, hindi dahil malakas lang kayo magpa-pay-in, kasi gumagawa talaga kayo ng sistema. And blessing din yon dahil napaka-tatalino ng inyong mga founders. Palapakan niyo si Mentor Fritz and Mentor Cory. No? Yung ginagawa nyo, actually kahit ako na matagal na sa industry, sabi ko ang ganda ng mga programs din nyo na kailangan talaga masundan. No? Kailangan bumaba ng ilalim. No? And even us, talagang sabi ko, ang ganda. Sobrang bilib ako. Itong Alpha Ambassador Project 1, na-invite po ako nila Mentor Fritz and nila Mentor Cory 3 months ago or 4 months ago. And parang nakaka-excite itong season 2. Kasi alam mo na yung season 1 may maraming nangyaring maganda. And hindi magiging posible yun, kundi dahil naging willing kayo na mag-undergo sa pinag-usapan natin. Tama ba? Talagang tinake nyo talaga siya seriously. Kasi marami namang umaattend ng mentoring, pumapasok lang dito, lumalabas dito. Parang naging lang sa kanila yung salitang mentoring. Parang naging parang habit lang or activity lang. Ito kasi, ang maganda dito sa exclusive gathering na to, alam nyo na bukod sa exclusive to, pinilang yung mga taong pinapunta, pinilang yung mga nandito ngayon, willing kayo na sundin yung mga ina-advise sa inyo ng mga mentors na na-invite dito. And ako mismo, sobrang happy ako na na-invite ulit ako. Okay? Sa inyong Crown Alpha Ambassador na project. And nakakabaliw lang, kasi imagine mo, yung first season, yung mga pinapaintindi pa lang natin yung formula. Alam mo yun, na hindi mo alam kung ano ba na-absorb ba nila. Pero ngayon, dinadrive nyo na yung mga scores. Sobrang lupit ng impact sa grupo niyo, sa buong network, sa buong Blast, at sa buong IAM Worldwide. And grabe din talaga yung pressure sa part nila Mentor Cory and Fritz. Kasi paano yung tatapatan yung ganung naging resulta. And sa inyo din, ang tanong, sino yung susunod? So yung mga nandito ngayon sa season 2, nasa inyo yung ngayon. Pero yung share ko sa inyo, yung mga na-part ng season 1, until ngayon nasa season 2 pa din, is may mga matututunan kayo bago sa akin. Hopefully, makatulong din sa network. So, ito naman ay para kumakain ng isla. Tama ba? Yung laman, kinakain, yung tinik, nilalaga. Tinatapon. Diba? Tinatapon na. So, kumbaga, kung nakita nyo, feeling nyo okay siya, maganda yung idea, pwede nyo apply sa grupo, apply nyo lang. Pag hindi, okay lang din. Diba? So, ngayon, dun sa last season kasi ang pinaka-highlight natin dun is yung bakit kailangan mo maglabas ng result, bakit kailangan mo mag-level up, bakit kailangan mo mag-set ng standard, diba? And ngayon, unti-unti, naiintindihan nyo na. Okay? So, yung gusto ko ngayon din sa inyong i-part is yung graduation sa mga programs and activities. Kasi hindi siya forever. No? Hindi siya lagi-lagi. Diba?
Ayan, sige. Pwede nyo tanggalin yung mga pitch na matataas para hindi nyo natatampan. Ayan. Okay. So isa sa mga na-discuss natin, no, nung nakaraan lang, para at least yung mga purchasing yung mga bago, bakit kailangan mag-level up? Tama ba? Bakit kailangan mag-level up? Kasi hindi mo makukuha yung 5th level kung hindi ka nag-4th. Yung makukuha yung 4th, hindi ka nag-3rd level. Yung makukuha yung 2nd, hindi ka nag-1st level. So, pero ang pinaka-foundation talaga ng lahat ng level ng result, di ba? From rank up, to first star, to sports star, to super star, to mansion, yung rank up pa rin talaga. So, di ba nung nabanggit ko last time, matagal na kami nag-network, 2011 nag-network na ako. Ilang kotse din nakuha ko from GDLC, Palisyo 17, Honda City, Edition 18. Nabutan pa ng Elementor Jessa yung Honda City. Ayan, si Sai sa GD naabutan niya pa yan. Yung, kasi taon-taon yan upgrade. Tapos yung 19 years old ako yung Camaro, yun yung naabutan nila. No? Doon sila nabaliw. So, tapos, 21 Chrysler, ito kay Broadway na. 22 BMW. 2018. So 2019, 2020, yun pa rin yung kotse ko. Nung naglabas ng House and Cemetery Day, doon talaga ako na baliw sa network marketing industry. Kasi ibang resulta na hindi ko. Diba? Hindi na siya yung usual na result lang na kotse. Kasi akala ko dati pag networker ka, hanggang kotse lang tayo ng So, to cut a long story short, gusto ko magkabahay pero ang rango ko ng Ruby. Cemetery ay Blue Diamond at time. So, sobrang labo kasi nung gano'n. Mention ka Ruby lang yung rango. Diba? So, yun talaga yung pinocus muna namin ng unang taon, talagang matindihang wrap-up. Talk after talk after talk after talk. Talagang intentional yung pag-hit ng wrap-up. Hindi siya yung kasamahit na lang, what may, di ba? So, talagang intentional tayo, patay kung patay. Kasi dapat ganun kayo. Lalo na pag may ka na target, especially wrap-up, dahil may time frame. Within 1 calendar month lang siya. And hindi mag-a-adjust ang araw sa'yo. No? Hindi ka humataw ngayon, bukas magpapalit ang araw. Bukas happy lang. So, naging intentional tayo sa pag-hit ng wrap-up natin. Sleepless night. And maaga gumigising, maraming talk after talk. So, nahit natin yung dati. But hindi pa siya kailangan, hindi pa kasi pwede na bahay agad. So, kailangan talaga na i-level up din muna yung result ng sasakyan. Kasi yung bahay, hindi lang pala down payment ang kailangan ilabas. Hindi lang pala yung monthly kailangan isipin, yung nasa loob. And kung gaano kaganda yung bahay mo, dapat ganun din yung nandun sa interior. And yung mga gamit na nandun sa interior, kung gaano kamahal ang bahay mo, dapat ganun din ka-expensive sa naman. Para hindi siya chop suey. Diba? Na-imagine mo ba ang ganda ng bahay mo, tapos orokan yung mga cabinet, tapos yung mga cup noodles ng yung baso. Yung mga, kasi ganun dati, sa probinsya namin, cup noodles, ganun pa yun. Yun yung nagiging baso. Diba? So, ganun siya. Unlike kapag kotse, down payment, monthly, naisipin mo, tapos ang masarap kasi nun, nadadala mo pa sa mga talks mo. Na-showcase mo pa, napapasakay mo, which ang bahay kasi hindi talaga siya design na lahat ng members mo, lahat ng bagong sali ay pupunta doon. Diba? So, kaya, nag-Corvette muna ako. Then from Corvette, doon ako mas naging seryoso na magkaroon ng program sa organization ko, magkaroon ng direction yung organization ko. Kasi the main reason ba't tayo naglalabas ng resulta, hindi para sa atin, kundi para sa grupo natin. So pag hindi po natin min-maximize, ano mangyayari? Magiging liability siya sa atin. Okay? So, first month ko dun sa Corvette, 225k kasi monthly ko dun. Ang laki, di ba? So, yung halos lahat ng kinikita ko, dun napupunta. Noong 2021. Pero, gano'n naman kasi sa mga negosyante. Tama ba? Hindi lahat ng kikitain mo sa first month mo ng pagbibusiness, pera mo. Di ba? I-invest mo muna ulit yan, paiikutin mo. Hindi ka talaga liquid pa that time. Di ba? Kasi lahat ng kinikita mo, kailangan ilagay mo muna sa kung ano yung kailangan ng business mo. Stocks, paayusin yung design, invest sa aircon, etc. So, ganun din sa negosyo natin. So, wag mo isipin as burden yung resulta na nilabas mo. Diba? Unang-una, asset mo yan, para kang forced savings kasi anytime good as cash naman yan kapag nabenta. Tama ba? So, hindi naman nawala yung pera mo. No? So, ngayon, ang ginawa ko noon is dahil nga malaki nga yung expenses natin, di ba?
kailangan sumabay yung grupo. Yung resulta natin medyo malaki, kailangan sumabay yung grupo. Nagigets? So, doon ako nag-isip ng mga programs. So, ang dali lang naman mag-isip ng programs eh. Just be a good observer. Just like what your uplines, di ba? Nakikita nyo, di ba, kahit hindi nila kilala yung ibang grupo sa Cebu, pero na-observe nila yung galaw, yung diskarte, ganyan. So, dapat ganun din kayo. Kasi hindi na kayo basta distributor, seller, users, di ba? Network builders na kayo eh, core leaders na kayo eh. So, dapat smart na tayo pagdating sa mga moves ng iba and kung ano yung mga pwede natin i-implement sa grupo natin. So ako, ba't pa ako mag-observe sa iba? Eh, top 1 na yung apply natin eh. So, tinignan ko si Mentor May, ano kayong ginagawa niya para lumaki yung grupo niya. So, once in a while kasi si Mentor May, halos every year, nagpapa-fund drive sa Team Blast. And doon ko nakita na, nung una, sabi ko parang, ay, ano lang yan, waste of time. Kasi, waste of time talaga pagka konti yung downline mo. Diba? Kasi hindi ka masaya. Diba? Kasi ikaw lang yung nag-shoot. Parang ayaw mo na kasi nasa spotlight eh. Pag nasa stage ka na medyo mataas na yung level mo, gusto mo, ang nai-spotlight na yung leaders mo. Parang yun na yung happiness sa amin eh. Sa ganun, sa stage namin. So, pero support tayo kasi yes, mentor, ganyan, di ba? Support tayo, ganito, ganyan. Then, we realize na malaki palang factor yung ginagawa ni Mentor May na mga fan drive. Kasi nadadagdagan yung car achievers ng Blast. Dumadagdag yung mga quality. Yung tinatawag natin na 20%. Alam niyo yung 80-20 Pareto principle? Yes. 80% of your income galing yun sa 20% of your people. And 20% of your income galing yun sa 80% of your people. Sino yun? Yung mga nag-user lang, tapos may napapayin, hindi na kinlose, kinaper na lang. Diba? Alam mo yung ganon? Kasi wala naman eh, part sila ng 80%. So yung kinikita mo 20% galing sa kanila. Pero yung 80% na kinikita mo galing sa 20% of your people, which are your leaders. Sino yung mga leaders? Yung mga naglabas din ng resulta, nag-rank up, diba? Nag-level up. So yun yung mga 20%. So pag nagkakaroon ka kasi ng mga exclusive gathering, na-identify mo sino yung 20% mo. So sa ambassadors, kayo yung 20% ng ambassadors. So ngayon, ang tanong, sino yung 20% mo? Paano ma-identify? So through fan drive, doon nakikita ni Mentor May kung sino yung mga ambassador, sino yung mga 20% niya. And dumadami. So first fan drive ni Mentor May noon sa Tanay Rizal, tapos sumunod noon nag-Tagaytay, tapos sumunod doon nag-Cavite, tapos ang pinakalas yung sa Batangas Racing Circuit eh. Marami din kasama sa inyo nandito. Tapos yun yung last. After no nag-sports car na. So ako naman, nung nag-last na si Blast, paano yung mga downline kung maglalabas ng kotse? Diba? So doon mo kailangan maintindihan yung salitang graduation in a program. Diba? Na hindi kasi pwede na laging bukas sa lahat yung mga program. Kasi pag bukas sa lahat ang mga program, hindi na sila magagawa ng program sa ilalim nila. Kasi lalo naman si upline, doble gastos pa. Tama? So nung hininto na yung fan drive na yun, which kami na rin naman nagsabi kay Mentor May, kasi si Mentor May, yung maganda pa nagmi-meeting kami, may inputs ang core. So, maganda may standard na tayo. Next fan drive, puro sports car na lang. So yung next fan, last na natin, yung sa, kung saan kayo na fan drive, yung sa Balay Elizabeth, yun yung puro sports car lang. Tapos yung lately lang, yung sumunod, nung Feb, puro supercar na lang. So, na-gets mo. So ako, sabi ko, kailangan magkaroon ako ng sarili kong fan drive sa team kasi tapos na sa Blast. Okay? So yung first fan drive namin sa team, after 3 months ko nilabas yung kotse. No, pero gumawa muna ako ng mga programs noon para lumaki kami kasi from online, 100% online kasi pandemic to offline. So nagkaroon ako ng mga small gatherings sa Kopitiam, nagpa-goal setting ako, nagpa-leaders assembly ako sa McDo. Yung mga ganun, nag-gather ka ng mga tao, unti-unti. Tapos eventually sabi ko, magkakaroon tayo ng fun drive. Okay? So, nagpa-90 day burn din ako noon. Yeah. Tapos, yun na, sabi ko na nga, magkakaroon tayo ng first ever fun drive. And everyone are excited. No? Excited sila kasi nga, first history siya. Ganun lang na may mga tao eh. Pag first kasi, history, excited yung mga tao. Diba? So, kung mapapafan drive man yung ambassador, parang okay, kasi nakauna na eh, tapos na yung una eh. Yes. Ang abangan na lang dyan yung last. Kasi gusto nila pumasok kasi alam nilang last na yon. Pag di sila nag-sports car, di ba, hindi na sila makasama sa next na fan drive. Nag-gets nyo? So, excited lahat. Imagine mo, from 3 car achievers, si Dadel, Mustang,
si Joe Rose, Fortuner pa lang that time, tapos si Blanca na OMG. Nung nag-fan drive ako, 12 agad yung nadagdag. Naging 12 agad na car achiever. So natuloy yung show. Dumami. Yung iba doon, wala pa yung uni pero approved na. Naghiram na lang ng kotse. Kahit pula, kahit puti yung nilabas, pula yung nasa video, okay lang. Kasi gusto mong maging part ng history. Tama ba? So, ayan, then nagkaroon ulit ng second fan drive kasi sabi ko, okay pala to, nakakatulong siya magpadami ng car achievers. Tapos, nag-event din kami. Tapos yung last nun, ito lang yung recently sa Cavite, no? Yung pinaka-last. And marami doon talaga yung humabol kasi last na yun. Tama ba? So, ngayon, yung next na goal is puro mga sports car na fan drive. Diba? And then eventually, kailangan lahat mga naka-supercar na in the future. Parang sinusunod lang rin sa class. So, anong point? Diba? Kailangan maintindihan na yung ginagawa ng mentors nyo, hindi siya lagi eh. Hindi siya forever. No? Kasi nagle-level up. Nagle-level up. Nagle-level up. Sa I Am Worldwide po, ganun din. Nung first anniversary, pwede pa pumakyat sa stage ng MOA Arena yung mga Mustang, may mga SUV pa nga. Diba? Nung soft launch, SUV yung kay Mentor Crash. Nung mga EEA, mga Mustang, pinapasok pa sa Metro 10. Ngayon, Mens, kahit Corvette, hindi na pwede. Nagigets nyo? So si IAM, may graduation din siya kung hanggang anong level yung kailangan niya recognize. Nagigets mo? So si Black, ganun din. So ako, pag hindi ko ginaya yon, hindi ako makakapunta sa level ng pa-retirement. Tama ba? So, even sa 90 Day Burn. 90 Day Burn, napakagandang program sa amin. Especially, may mga binibuild kasi kami mga hubbers o yung mga full-timers. GGS Avida. So, ang mga first batch niyan, after ko kasi mag-diamond, ginugol ko yung mga full-timers. Kasi yung mga international, napakahirap nun, asahan. Kasi may mga trabaho, iba yung time, yung oras natin, di ba? So, paano kapag kunyari may mga gatherings na ganyan, wala kang makasama? Tapos, paano kapag halimbawa, kailangan mo ng mga on-the-spot host, speakers, wala kang mahugod? So, I need full-timers. So, after ko mag-diamond, first year ko sa GGS, second year ko, nag-recruit ako ng mga sa downline na natututukan. So, una ko nun sila Casey Far, tapos sumunod si Sean, sumunod si Michael Sean, tapos si Jet yung last. No? So, silang apat yung ginawa ko parang core ng mga full-timers. So, generals ang tawag sa kanila. So, ang mga kinausap ko din doon, yung mga core ko. So, anak kasi ni Mentor Dadal si Sean, anak ni Mentor Aro si Jet. So, syempre, sila kinausap ko, pagpahanap ng mga iba, pamangkin and all, pwede naman yung anak ko na lang. Tapos, alam naman nila na matututukan, matitrain. So, sila yung nakuha natin dun sa GGS na talagang maging mahusay. No? Dapat alam. So, ngayon, sabi ko sa kanila, hindi tayo makaka-recruit ng mga bagong full-timers, di ba, kung walang mangyayari sa inyo. Kaya marami nag-join ngayon sa Crown Alpha Ambassador Project because successful yung first batch. Tama ba? May mga resultang nailabas. So, ganun din sa kanila. Hindi tayo makakapagpa-full time dito pagka nakikita nila gutom lang kayo, wala na kayong makain, naghihirap na kayo, matatakot yan mag-full time dyan. Tama ba? Anong nangyari? Nag-rank up sila, nag-coaches sila. Tama ba? Naman? So, marami na-encourage ngayon. Maganda pala dyan, yung mga mahihiyain, prayer lang. Si Jet nun, prayer lang, hindi pa magawa. Pero dahil nga, yes, mentor sila, full-time sila, naka-program sila, wala silang magawa. Mga on-the-spot hosting, on-the-spot sharing, ganyan. Natuto sila, gumaling sila. So, ang pinrogram ko sa kanila para magtuloy-tuloy is the 90 Day Burn. Yun yung 2 talks per day, penalty ka ng 500 pag wala kang na-miss mo yung kahit isang talk lang within a week. So, syempre, full-time nga, ayaw na nga nilang wala na nga, alam mo yun, hindi ka makakumikita ng malaki, mag-penalty ka pa. So natuto silang, naging habit nila for 90 days yung 2 talks, kailangan naka-2 talks sila. No? So doon sila gumaling, and even until now, inaani pa nila yung mga na-talk nila before. Na ngayon dahil may resulta nila, napa-follow up nila, nag-join. So, then ngayon, nadagdagan yung mga second batch, nagkaroon na rin ng resulta, nag-rank up na din, yung third batch, nasa kanila na yung pressure, tapos graduation din. Alam mo yun, kasi 4 years ako dun eh. First year kabilang, second year, third year, fourth year. Nung pang
year namin, nag-savior na kami noon eh. So sila na nag-handle ng mga full-timers namin doon. Then, yun, graduate ka, sa pagkukondo mo, ang nilipatan mo, napakagandang bahay. Tama ba? So, ganun lang siya. Kumbaga, may mga sacrifices, pero kailangan mo kasi before ka mag ganung bahay, build na yung foundation. No? So, ayun, yung 90-day burn, hanggang 2 batch lang ako, hininto ko na. Okay? Nung hininto ko na, nakita nila, ang ganda ng program eh. Ang dami nagiging magagaling, ang dami nagkakaroon ng resulta. Eh kaso, in-stop na ni Mentor Marlon, ayaw niya na mag-handle. Hindi kasi madali. Every week kailangan mong i-orient, assessment. O, kamusta? Ano effects sa'yo ng 90-day burn? Paano ka nakakapag, ina-assess ko siya eh. Diba? Tapos, may graduation din. Siyempre, yung event namin, iniisip ko pa kung saan yung venue, yung awards, yung programs, yung mga guest speakers, etc. So, sinabi ko nun, last na yon. So, ngayon, lahat sa focus, hindi ko na mabilang kung ilang team na yung nagpapa-90-day burn. So, kung hindi ko kasi siya bibitawan, nagets mo yun? Ay, pasok na lang natin dyan, leverage na tayo. Nagets mo? So, ngayon sila na. Yung fan drive, bakit marami naglabas ng sports car sa downline natin, ngayon may 2 sa Sabado. Kasi alam nila na hindi na ako magpapa-fan drive sa regular car next year. So, ang usapan naman namin, hindi kayo pwede mag-fan drive na lahat kayo ay regular cars kasi ang tawag doon ay hindi fan drive, kundi fan run. Oo, magja-jogging lang kayo. Di ba yung mga mayayaman sa BGC, mga nakakotse din sila pag nagja-jogging? Yung mga napupunta sa UP. Tapos magpa-fan drive kayo, lahat kayo naka-regular car. Baka pagkamalan kayong Grab. Toda. Tapos panay-gulis pa nilabas. Di ba? So, nagets nyo? So, in-inform ko, hindi pwedeng magpa-fan drive ng... Asa ko nag-fan drive nga ako, Corvette yung dala-dala ko eh. Kasi paano kayo makaka-attract ng networkers? Paano kayo makaka-attract ng mga negosyante? Kaya isipin nila, nagsama-sama kayo, may mga kotse din kami ganyan. Dapat yung leader, at least, naka-sports car. Diba? Para hindi mo kang fan run, yung shoot. Hindi mo kang lang. Ang tawag doon yung... Yung pag may IBC na mag-open, mag-open. Motorcade. Mas first sa pala sa'yo. Motorcade. Oo. Hindi pwedeng ganun. Yung dating. Kaya kailangan talaga. So sila, dahil nag-graduation na, wala na. Eh paano yung mga downline nila? Paano yung experience yung saya ng fan drive? Simplas, wala na. Supercar na lang. Si Focus Sports Car na lang. Eh kung hindi sila maglalabas ng sports car, fan run ang mangyayari sa kanila, jogging. Diba? Motor team. So anong nangyari yun? May mga maglalabas kasi ang goal nila this year, bago sila mag-event, makapag-shoot din sila na dumagdag, madagdagan. Nagets mo? So pag hindi mo gagawa ng hangganan ng mga programs mo, diba? At hindi mo ipapasa sa leaders mo, wala, ikaw ang aasahan. Diba? So, ganun din, no? Kaya din sila nag-mature din yung mga nasa hub kasi alam nila, lumayas na ako doon. Oh. Ngayon, gabay-gabay na lang, oh, di ba? Banlaw-banlaw na lang pag pupunta sa mansion. Ano na nangyari? Di ba? Tagal mo na dyan, crossline pa din kasama mo. Ganun dapat. So, pero yung talagang dati, every week, sa isang linggo, may CIA kami. Sa bahay sila lahat na mga full-time. Sa isang linggo, meron kaming practice ng talk, practice ng presentation. Ganun ako ka-hands-on. Diba? Pero hindi kasi forever, ganun si mentor sa'yo. Okay? Ito ang tandaan mo. Ang pinaka-worst na mangyayari sa'yo sa career mo sa network marketing is magkaroon ng leader na nagma-micromanage. Magkaroon ng leader na sobrang supportive. Kulang na lang pampers, pampers ka pa. Yun ang pinaka-worst. Diba? Sino nagsabi nun? Si Pres. Pero yung mga pampers and all, hindi na yun. Ako na lang. Okay? Pero si Pres ang nagsabi nun, if narinig nyo, di ba? Yun ang worst daw na mangyari sa'yo. Magkaroon ka ng sobrang supportive na mentor. Kasi hindi ka na mag-grow. Hindi ka mag-level up. Alam mo yung reason bakit ako naging ganito sa network marketing? 17 pa lang millionaire na. 17 pa lang nakapaglabasan ng kotse. Iniwan ako ng kuya ko eh. Iniwan ako ng upline ko. Diba? Sa previous company namin sa TFD, yung upline ko, kuya ko. Kaso umalis siya. Sino naiwan ako? Eh yung mga downline ko, pinasali ko, naparesign ko pa. Anong gagawin ko doon? Wala yung apply natin eh. Wait na rin tayo. Diba? Iba naman yung pangarap ng apply mo sa pangarap mo. Iba naman ikaw, tsaka sa ano mo, sarili mo. So, doon ako talaga nag-grow. Mentor me was not my apply.
in my previous company, even PPI ka, even Press AM. Ibang 001 kami, no? So, na-imagine mo ba ang hirap? Lakas nila, ang babango nila. Tayo yung team natin, parang ano tayo. Halatang nagsisimula pa lang sa buhay. Oh, iba kasi ang ano, iba yung standard nila BP eh. Malilinis, mababango yung mga leader nila eh. Diba parang top earner talaga sila. Eh kami nun mga ano kami, mga ano lang, mga tambay, yung mga parang ano lang. Oo, ganun. Pero, yun yung maganda sa networking, open for all. Kahit sino, basta may pangarap. Ngayon, ang ano na lang dyan, sino yung mga magta-transform? Diba? Sino yung mababago yung buhay? Alex, sa ibang industry, ay, pagka ano man. Palakpakan naman natin yun! Yung mga pangit, huwag nyo na sabi ko lang naman yan. Isali ko po yung bumpers dito. Sabihin nilang, yabang naman! Uy! Huwag yung isasama kasi Piliin mo yung mga mayayabang niyang bagay. Wow! Alam ko Facebook mo. Nasaan na tayo? So yun yung maganda kasi kumbaga parang doon ako na doon ako natuto na dumikit sa mga malalakas, alam mo yun, hanggang sa naging yun na, sila Mentor May, naging close na, hanggang sa nagkaroon na ng collaboration, naging downline na ako ng Smith. Ayun, so yun yung story. Diba? Pero ang point, talaga nag-grow kasi wala akong naasahan. Okay? Naging creative, naging mas, alam mo yun, yung gumana yung sarili mong, kasi kung hanggang ngayon lahat ng programs and activities mo, lahat ay spoon feed, hindi ka na nag-iisip eh. Swerte mo, blessed ka. Pero kasi pagka gano'n na talagang total independent ka, mag-iisip. Nag-gets? So, dito naman kay Ayong Worldwide, blessed din tayo kasi si Mentor May, she's not the type of leader na nagma-micromanage. Okay? Ano siya? Hindi nga yan yung yung re-resetahan ka, ito yung gagawin mo, ito ganyan. So lead by example lang siya. Same with BPI ka. Ito yung hataw, ito yung program, ito yung trabaho. Pag hindi ka pa nakaramdam na dapat yan ang gawin mo, may iwan ka. Okay? So kailangan marunong kang makaramdam. Kasi hindi talaga siya sasabihin niya na, Lon, dito gawin mo. Dapat nagdasanto kayo, hindi siya. Oo. So pagka hindi ka nakaramdam, parang, tagal ko na. Alam mo, isa sa mga malalakas din, sample, si Mentor Arian, di ba? Bulusok yan sa plastic. Kasi yun yung magaling makaramdam. Alamin niya talaga lahat what's the latest, ano yung pwedeng i-apply sa grupo, ano yung pwedeng ituro. In short, nag-aaral talaga siya. Okay? So, ganun kami. Kaya lumakas din yung blast kasi may leader na ganun. Na hinahayaan yung, alam mo yun, mag-isip yung mga leaders niya. So, ayan, doon tayo blessed. No? Sample sila din, di ba? Sila Mentor Jessa, di ba? May sarili din silang dalaw. Okay? So, yun yung magiging downfall mo. I think. Kapag lagi ka lang nakarely sa activity and programs ng mentors na hindi ka na gumagawa ng sarili mo. Kasi kami, andun na kami sa point na nagtatapos kami ng mga programs na ipapamana sa inyo. Ngayon, kung hindi mo i-absorb, di ba? Tatagal ka. May stock up ka. Okay? So, kailangan mo lang simulan. Ano ba dito yung mga programs na pwede kong implement sa grupo ko ngayon? Then eventually, pagka okay na, mag-level up ka lang na mag-level up. Hindi naman kasi gusto mo sabihin, first sports car na lang ang fan drive natin eh. Eh, ikaw lang naka-sports car, paano yun? Mag-isa ka lang. Diba? So, unti-untiin mo ano yung mga program mo. Diba? Wala pa po kung full-time. Magpa-program ka ng hub system. Isang area na lahat ng mga magpo-full-time nandoon. Tinetrain, dinuho. Diba? Hindi, yung mga full-time mo, mga nakangangalang daw, nabalitaan mo, nakatulala lang. Hindi lagyan mo ng program ng 90 liver. Hindi ka tutulala dyan, 500 yan, isang linggo, kung hindi ka nakatutok. Alam mo yun, yung iba may DR challenge pa. Diba? Kasi, hindi na po nag-direct yung mga core ko kasi puro pamares na lang, pairing-pairing na lang. O, lagyan yung DR challenge, o tagka-10K. Kung sino may pinakamaraming DR, dumapunta. Yung walang DR, diba? Para ma-push yung mga
nagbubuda-budahan na lang. Nagigets nyo? Diba? So, marami mga programs na pwede mong isipin at pwede mong implement na kung ano yung need ng team na kailangan mo lang simulan. Pero yun nga, tandaan mo, hindi siya ikaw habang buhay. Diba? So, I don't think kung hanggang anong season to si Crown Alpha, diba? Alpha Ambassador, pero dapat